Walay na imbestigahan ng DILG at Commission on Human Rights ang madugong dispersal sa Silverio Compound sa Parañaque. Saksi si Cesar Apolinario. Sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng pulisya at mga residente ng Silverio Compound sa Parañaque, isang residente ang nakunang nakabulagta sa gitna ng kalye. Siya si Arnel Leonor, 21 taong gulang. Dead on arrival sa ospital dahil sa tama ng bala sa ulo. Nag-iisang lalaki ko yan sa 4 kong anak. Nag-iisang lalaki, bunso pa yan. Basta nila nalang kinitil ang buhay ng ganun-ganun lang. 30 mang naitalang sugatan sa madugong sagupaan, 25 residente at 14 na pulis. Kabilang sa mga residenteng sugatan si Christian Kasipit, na nakiusyoso lang daw at kumuha ng video. Pagka-save ko na po nung video, binulsa ko tapos medyo paikot na ako kasi pabalik na yung mga tao, atras sila eh. Noon, tapos naramdaman ko parang nag-ground yung kanang buong paa ko, tingnan ko may butas na pa may tama na ng bala. Habang nagkakaroon ng negosasyon po yung ating pong sheriff tsaka yung mga militanteng grupo ay bigla nilang sinugod yung ating kapulisan. Napilitan po kami magpakawala ng mga tear gas at meron po kaming mga blank bullets na ipinutok po para lamang po mabawasan po yung tensyon sapagkat marami na pong nanganganib ng mga tao, buhay doon sa lugar na yun. Si Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino na nagpunta mismo sa Silverio Compound, gustong paimbestigahan ang madugong dispersal. Bukas na bukas po ay ipa-file natin ang isang resolution both condemning the violent dispersal at saka nag-iimbestiga dun sa local government, no, at yung mga pinaghihinala ang mga developer na may interest dun sa lugar. Nang mapanood ni Commission on Human Rights Chair Eta Rosales ang video ng gulo sa compound, sinabi niyang labis-labis daw na puwersa ang ginamit ng mga pulis, kaya mag-iimbestiga daw ang komisyon. Unlawful ang ginagawa ng kapulisan. Sapagkat unang-una, pag inaresto mo na ang isang tao, bawal na sinasaktan, no? Bawal na hinahampas. At kitang-kita yung ebidensya eh. May hiwalay din pagsisiyasat ang Department of Interior and Local Government. Kasalanan yung pulis. Walang ano yun. Walang kahit masama yung loob niya, kahit nasaktan siya, dahil alagad siya ng batas, dapat sundin niya yung batas. Hindi pwedeng pareho ako ng ordinaryong tao. Sinaktan mo ko, babawihan kita. Hindi ganyan yung tungkulin namin. Ang pulisya kahit iginiit na hindi sila ang nagsimula ng gulo, tutukuyin daw at paiimbestigahan ang mga nanakit nilang miyembro. Isa sa ilalim sa ballistic test ang mga armas nila para matukoy kung may nagpaputok sa kanilang hanay. Ikinagulat naman ng court sheriff ng Parañaque RTC kung bakit kailangang may masaktan. Gayong hindi naman daw mga residente ang pinapaalis base sa court order kundi yung mga establishmento lang sa bungad ng Silverio Compound. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Dahil sa inaasam na pagunlad sa lungsod, magtutungo po maraming mahirap. Pero sa ngalan din ng pagunlad, nakaangkla ang pagde-develop sa mga ari-arian na kung minsan nga ay nagre-resulta sa pagpapaalis sa mga informal settler. Ang pagsusuri sa panggaan ng taliwas na interes na ito sa ulat ng saksing si Maris Umali. Hindi na bago sa atin ang ganitong mga tagpo sa mga demolisyon. Karamihan ng pinagtatalunan, mga lupang may mga nakatirang informal settler, pero inaako rin ng may-ari. Ganito ang nangyari sa sumiklab na kaguluhan sa Silverio Compound sa Parañaque kung saan binabawi na ng gobyerno ang lupa. Ang ganitong gulo ang naisa ng maiwasan ng Urban Development and Housing Act of 1992 na mas kilala sa tawag na Lina Law, kung saan nakasaad na kasabay ng pag-unlad ng mga lungsod, hindi dapat pinababayaan ang karapatan sa maayos na pabahay ng mga mahihirap. Nakasaad dito na 20% dapat ng kabuuang lupang dinedevelop ay dapat nakalaan sa mga urban poor. Nakalagay sa Lina Law kasi yung water, yung power, yung access roads, education, livelihood services doon sa lilipatan nila. Ang problema madalas na hindi raw ito natutupad. Ang issue nila,
baka hindi mabenta yung high-end nilang mga lote kung tatabihan mo ng, so to speak, ng mga dating informal settlers. Dito pumapasok ang problema. Nagbabanggaan ang karapatan ng mga mahihirap na mamuhay sa lugar kung saan sila maaaring umunlad at ang karapatan ng mga pribadong kumpanya o lokal na pamahalaan na i-develop ang lupa. Siyempre, kailangan namang hindi naman sila habang buhay na mahirap na gano'n na lang. Lalo sa talagang nakikita mong nagsusimigasig. Kasi yun yung wala ang gobyerno yung resources, yung investments. Kumbaga, sino magpo-provide sa kanila kung hindi ka kaya ng pamahalaan? Pero ayon sa urban planner and developer na si Architect Felino Palafox Jr., dapat prioridad ang mga mamamayan sa anumang plano ng pag-unlad. People first, or social equity, then planet Earth, or the environment, then profit or economic goals. Hindi na pwedeng puro profit and economic goals. Dapat balansyado yan. Unfortunately po, wala tayo talagang honest to goodness, up-to-date, best practice urban planning in our country. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. At sa ibang balita, naglabas ng puna at hinanakit sa media si Pangulong Noynoy Aquino nang humarap siya sa isang forum ng Philippine Press Institute. Saksi si Lay Alves. Nandiyan pa po kaya ang prinsipyo ng get it first but get it right? O napalitan na ito ng get it first, siguruhin na bebenta ang storya at kung hindi tama ang impormasyon, mag-sorry ka na lang. Diretsahang nilitan niya ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga punat hinanakit niya sa media sa kanyang pagharap sa ika-16 na National Press Forum on Media Accountability and Public Engagement ng Philippine Press Institute. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Kamakailan lamang po, alam po natin lahat, bumisita ang emir ng Qatar sa ating bansa. Meron po isang artikulo, ibinalita po at sa pamagat pa lamang, nakalagay po and I quote, Qatar's emir cut short state visit. Dito ko po, Qatar's emir cut short state visit. Tila po nagtatanim ng duda. At kapag naman binasa mo ang artikulo, para bang ang mensahe ay hindi nagkita ang Pangulo at ang emir, pero matagumpay ang kanilang bilateral meeting. Parang sinadya na palabuin ang balita. Hindi rin daw muna kinuha ang kanyang panig kaugnay sa lumabas na bali-balita sa Twitter na nag-date umano sila ng TV host na si Grace Lee sa Green Hills bago ito i-retweet ng ilang taga-media. Gayong noong araw na iyon ay nakipagpulong daw siya sa NEDA board. Malinaw naman po na hindi ito totoo. Ngunit muli, nagawa na pagtatanim ng duda bago pa ang paglilinaw, pagtatama at pagsiguro sa katotohanan ng balita. Ang network pong nagbalita nito, may reporter na bahagi ng Malacanang press corps. Sana na-text man lang ka ng reporter at pinatignan at inutusan dumugaw sa bintana para tingnan kung umalis ba ang aking convoy. Sabi ng Pangulo, buti pa raw ang ibang international media. Sa Newsweek po, may litratong pinuri ang may column na pinupuri ang paninindigan natin para sa ating teritoryo laban sa China. Sa Time Magazine naman po, isang litrato ng Pilipinas ang lumabas. Ang caption, and I quote, "The laggard of Asia is recovering the dynamism it had in the 1960s." Close quote. Ulitin ko po, hindi mga Pilipino ang nagsulat ito. Kalabisan po bang isipin na ang Pilipino rin ay dapat kumakalinga at tumatanaw sa interes ng Pilipinas? Hindi rin daw nabigyang atensyon ang pagkakakonvict sa pinuno ng carnapping syndicate na si Raymond Dominguez kahit papanay headline si Dominguez noong kainitan ng issue. Sa ibang carnapping case na convict si Dominguez at hindi sa kontrobersyal na pagpatay kina Emerson Lozano at Benson Evangelista. Hindi ko naman po hinihiling na mag-imbento kayo ng kwentong kutsero upang pabanguhin ang gobyerno. Pero kung ibabalanse po natin at iisipin na ang bawat salita ay nakakaapekto sa buhay ng kapwa nating Pilipino, tsak ko po na mas madali nating maaabot ang kolektibo nating mitiin para sa bayan. Sa kanyang pagbisita naman sa Malacanang press corps nitong hapon, nilinaw ng Pangulo na hindi naman daw siya galit sa media. But that's not how you feel about us. More often than not, I don't feel that way about it. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi.